Gusto na munang makasigurado nitong si LeBron sa roster upgrade na gagawin ng Lakers bago siya pumirma ng bagong contract sa offseason o mag-pay cut. Yan mismo yung base sa sinabi ni Brian Windhorst na gusto nga raw muna ni LeBron malaman ang roster plan na gagawin ng Lakers front office bago to pumirma ng kontrata. Kasi yung report malinaw na wala pang desisyon ngayon si LeBron at possible nga raw abutin yan until August na kung magkakataon pa tapos na yung summer off season, kaya wala na paniguradong mga star player o role player na makukuha yung mga to sa market. Latak na lang yung matitira. Kaya gusto rin nga raw mismo ng front office na magkaroon ng clarity about sa magiging desisyon nitong si LeBron. Kung mag-option in siya o mag-option out na dahil kahit fully committed pa sa kanya ang Lakers, gusto nga raw ng mga to na pabalikin siya. Walang choice ang Lakers kung ano yung magiging desisyon talaga ni LeBron. Kung pababalikin man nga raw to, possible kasi talaga na mag-pay cut siya. Diyan mismo nagiging komplikado yung lagay dahil based nga rin sa report, walang plano si LeBron na magbaba ng kontrata ngayon lalo na kung hindi malinaw yung plano ng LA Lakers. Kaya depende pa rin nga raw sa lagay pwedeng makumbinsi si LeBron na mag-pay cut kung magiging champion contender talaga yung roster nila. Ito rin mismo talaga yung inaantay ni LeBron Kung magbabawas nga raw to around 25 to 30 million, kailangan nga raw champion contender ang mabibuild nilang roster. Yan yung kailangan nilang mabigay Ang problema kasi based sa mga report, kung magpe-pay cut si LeBron, possible kasi na magamit yan sa full max deal na ibibigay nila ngayong off-season kay Austin Reeves Kung kukunin kasi ni LeBron yung full max contract niya ngayong off-season, around 55 to 58 million, halos ubos agad sa kanya yung cap flexibility nila. Tapos si Reeves, expected pa na mag-option out at hihingi ng max deal. Kung bibigyan ng discount, possible near max deal pa rin, around 35 to 40 million pa rin ang range ng max deal ni Austin Reeves. Kaya alanganin talaga yung flexibility nila. Kaya yung mga report ngayon, kung babalik nga raw si LeBron, kailangan nga raw ng mga to mag-pay cut siya at nakikitang imposible pa yung bagay na yan. Dahil makakatipid sila sa oras na mag-pay cut si LeBron. Ang problema niyan, mapupunta nga lang daw lahat sa max deal ni Reeves. Imbis makapag-upgrade ng roster, parang babalik lang rin sila sa dati. Yan mismo yung dahilan bakit nagiging delikado yung sitwasyon ni LeBron sa Lakers, lalo na yung magiging desisyon nito. Kung hihingi kasi si Reeves ng deal na nasa around 30 to 40 million per year, depende pa yan sa market. Maraming teams yung kayang magbigay sa kanya ng near max offer, kaya kung ayaw ng Lakers mawala yan, kailangan nilang tapatan o higitan pa yan Kaya kahit mag-pay cut pa si LeBron ng malaki, hindi nakikitang automatic na mapupunta yung pay cut niya sa roster upgrade. Hindi pa rin sigurado na makakakuha ang Lakers sa market ng elite center, defensive wing o champion caliber depth. Possible lang talagang araw magamit yan ng Lakers para ma-secured yung max deal ni Austin Reeves. Yan din mismo kasi yung gusto ni Luka manatili si Reeves bilang long-term secondary star niya. Yan mismo yung concern ngayon na lumalabas sa mga report. Kaya gusto ni LeBron ngayon malaman muna yung malinaw na plano ng Lakers front office bago siya pumayag sa discount contract. Yan yung base mismo sa report ni Brian Windhorst. Gusto muna malaman ni LeBron kung sino talaga ang target ng Lakers sa market at kung sapat yan para maging champion contender sila next season Walang ibang no choice ang Lakers. Kung gusto nilang mag-pay cut si LeBron, kailangan nilang makuha yung player na hinahanap nila para maging contender. Sa perspective naman kasi ni LeBron, ayaw na lang ulit nito maulit yung nangyari last 2024 sa kanya. Nag-pay cut kasi siya para mabigyan ng flexibility ang Lakers, pero hindi rin nakuha ng mga to yung star o major upgrades na gagawin nila. Kaya nadismaya rin si LeBron dyan Kaya ngayon mas nag-iingat nga raw yan sa magiging desisyon niya. Kung magpe-pay cut man siya, kailangan makita nga raw muna nito yung magiging galaw ng Lakers sa market at kung sino talaga yung target dyan. Dyan lang mismo magdidesisyon nga raw itong si LeBron na magbigay ng discount sa contract niya. Wala naman ibang mga star player ngayon ang nauugnay sa Lakers Kung superstar, si Giannis yung pinakamatunog na pangalan. Kung elite center naman, sila Walker, Kessler, Nick Claxton at iba pang young center yung tinatarget nila na hindi nila makuha-kuha nung nakaraang season pa. Yan yung problema nga raw sa Lakers Yung GM masyadong mabagal gumalaw. Wala
namang imposible sa Lakers dahil kahit sinong player na uugnay. Si Luka nga nakuha nila eh. Kaya walang imposible nga raw sa Lakers eh. Kahit sino pwedeng makuha. Depende na lang talaga sa magiging galaw ng mga to sa off-season market at kung sino talaga yung magiging available.